Nagising dahil sa sunog sa isang paupahang bahay ang ilang taga-barangay San Martin de Porres sa Quezon City. Nang mapula, nadiskubreng isang tenant nito ang nasawi. Ang may-ari ng paupahan tumanggi munang makipag-usap sa mga otoridad. Balitang hatid ni James Agustin. Binulabog na naglalagablab na apoy ang mga residente ng Zambales Street sa barangay San Martin de Porres sa Quezon City mag-alas 2 sa madaling araw kanina. Mabilis na tinupok ng apoy ang ikalawang palapag ng isang paupahang bahay. Itinaas ang Bureau of Fire Protection ang unang alarma. Nasa 13 fire truck nilang rumisponde, bukod pa sa mga fire volunteer group. Tumagal ng halos 30 minuto ang sunog bago ito tuluyang naapula. Ayon sa isa sa mga tenant, nagising na lang siya na makapal na ang uso. Nung tumayo ako, pagbukas ko ng pinto, umano agad yung apoy sa mukha ko. Tinalimpungatan na ako, tumakbo na ako palabas. May tumutulo ng apoy. Parang yata yung styrofoam sa taas yung kisame. Wala mang naisalba ng isang gamit. Laking pasasalamat niya na ligtas siyang nakalabas. Itinuturing na raw niya itong ikalawang buhay. Mahirap na bumalik kasi ang bilis kumalat ng apoy. Doon mismo sa tabi ng kwarto ko. Ang lalaki namang ito na umuo pa rin sa isang kwarto nagtamo ng first-degree burn sa kanyang balikat at braso. Wala rin siya naisalbang gamit. Kinumpirma ng BFP na isang lalaking tenant ang nasawi. Natrap siya sa kanyang kwarto. Yung ating biktima, natagpuan po sa second floor, doon sa kanyang higaan. Opo. Ngayon po, inaalam pa po natin yung pagkakilanlan niya. Iniimbestigahan pa ng BFP ang sanhi ng apoy at kabuang halaga ng pinsala. Inaalam din ang kabuang bilang ng mga tenant na umuupa sa bahay. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Abiso po sa mga suki ng LRT Line 2, libre ho ang pamasahe ninyo ngayong araw hanggang bukas. Kasunod po yan ng aberya sa linya ngayong araw. Kaninang umaga nga po humaba ang pila at dumami ang nag-abang ng jeep at bus sa ilang estasyon ng LRT2 matapos maantala ang simula ng biyahe. Ayon kay Light Rail Transit Authority Administrator Attorney Hernando Cabrera, sa ngayon umiiral ang provisionary service mula Recto hanggang Cubao Station at pabalik. Inaayos pa rin po kasi ang technical problem sa transformer number 5 at 6 na nasa Santolan at Anonas areas. Para rin ibsan ang perwisyo sa commuter, may libreng shuttle service ang LRTA mula sa mga istasyon ng Antipolo, Marikina, Pasig, Santolan, Katipunan at Anonas stations patungong Cubao. Dahil sa big time taas presyo sa ilang produktong petrolyo, lalo raw lumiit ang nauuwing kita ng ilang tsuper ng jeep. Ayon sa isang tsuper sa Mandaluyong na nakausap ng GMA Integrated News, 300 pesos na lang ang nauwi mula sa kinitang 1,500 pesos kahapon. Ang 800 pesos kasi pang diesel na. 400 pesos naman ang boundary. Ang isa pang tsuper, 350 pesos na lang ang naiuwi mula sa kinitang 2,000 pesos. Matapos ibawas ang lahat ng gastusin. Kaya umaasa raw siya na pagbibigyan ng Land Transportation and Franchising Regulatory Board ang petisyong pisong taas pasahe sa jeep. Simula kahapon, meron nagdagdag na 2 pesos and 60 centavos sa kada litrong diesel, 1 peso and 75 centavos naman sa gasolina, habang 2 pesos and 40 centavos sa kerosene. Bukas, may ganyan ding taas presyo. Binaha ang ilang panig ng Davao City kagabi. Ilang kalsada po ang nalubog sa tubig gaya ng National Highway sa Barangay Ilang at bahagi ng Rojas Avenue, Panakan at Tibungco. Rumagasa ang kulay tsokolate na tubig sa lungsod. Sa kabila po niyan ay nananatili sa safe level ang mga ilog sa Davao. Ang pag-uulan sa lungsod ay dahil sa mga local thunderstorm ayon sa Pag-asa. Muli po itong aasahan ngayong araw, hindi lamang sa Davao, kundi sa iba pang lugar sa bansa. Kasama na ang Metro Manila. Ang Zambales, Bataan at Palawan naman ay uulanin din dahil po sa hanging habagat. Walang direktang epekto sa lagay ng panahon ang bagong bagyo o tropical depression na binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Yan yung low pressure area na namataan po kahapon malapit dyan sa Central Luzon. May lakas po yan ng hangin na aabot sa 45 km per hour ayon sa Pag-asa. Kung sakaling lumakas, posible po nitong hilahin ang hanging habagat palayo ng bansa. Kaya maaaring pansamantalang maging mainit ang panahon sa mga susunod na araw.
Tonel-toneladang iligal na drogang sinisira ngayon sa Capas, Tarlac. Kabilang dito yung mga nakitang drogang palutang-lutang sa mga dagat sa Luzon. May ulat on the spot si June Veneracion. June? Rafi, sinaksihan ni Pangulong Bongbong Marcos yung pagsira sa bilyong-bilyong pisong halaga ng iligal na droga sa isang disposal facility dito sa Capas, Tarlac. Nasa 9.5 billion pesos ang halaga ng lahat ng drogang sinisira ngayong araw. Kasama na dyan ang mahigit 1.3 tons ng floating shabu na may halaga namang 8.8 billion pesos. Yan yung mga nakitang palutang-lutang kamakailan sa dagat na sakop ng Zambales, Pangasinan, Ilocos Sur, Ilocos Norte at Cagayan. Sabi ng Pangulo, gusto niyang makita ang proseso para masiguro na hindi na ito maibebenta. 10 oras tatagal ang proseso na tinatawag na thermal decomposition, kung saan susunugin sa init na 700 degrees Celsius ang kontrabando sa loob ng pyrolysis machine. Bago lumabas sa disposal facility ay nagpaunlak muna ng panayam ang Pangulo. Sa harap ng giyera ng Israel at Iran, nakipag-meeting ang Pangulo sa kanyang mga economic managers kahapon. Sa kanilang tingin ay manageable lang ang impact nito sa ating ekonomiya. Sa ngayon ay wala raw significant effect ang gulo sa pagitan ng dalawang bansa. May mga binabantayan lang daw sila ngayon na mga nagsasamantala sa sitwasyon. May mga namomonitor daw kasi silang sangkot sa price gouging o pagtataas ng presyo ng essential goods. Ito ay sa kabila ng stable na presyo ng crudo sa world market. Tumaas ito ng $79 per barrel pero bumaba din naman agad ito sa $69 per barrel. Kaya sa ngayon ay hindi pa raw kailangan ng fuel subsidy dahil hindi naman tumataas ang presyo ng crudo. Yan ang latest mula rito sa Capas, Tarlac. Balik sa Rafi. Maraming salamat, June Veneracion. Kita po sa videong yan ang halos sa pagsemplang ng isang ride-hailing na motorsiklo sa EDSA Shore Boulevard Tunnel. Saktong nabangga ito ng SUV na may kuha ng dashcam. Umandusay sa kalsada ang rider, pati na ang kanyang angkas. Pareho silang nahirapang huminga. Hindi na nakuna ng pahayag ang rider na isinakay sa ambulansya dahil nahihirapang gumalaw. Nasira ang parehong sasakyan na sangkot sa aksidente. Kwento ng driver ng SUV, may iniwasan o nakagitgitan na isa pang sasakyan ng motorsiklo kaya napakabig ito sa lane na tinatahak niya. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Tatlo po ang arestado sa Rodriguez, Rizal matapos umano na magnakaw ng motorsiklo. Balitang hatid ni EJ Gomez. Nasa kote ng mga pulis ang tatlong lalaki na sangkot umano sa pagnanakaw ng motorsiklo sa Rodriguez, Rizal. Base sa investigasyon, alas 3 ng madaling araw kahapon nang mapansin ng 32 anyos na biktima sa harap ng kanilang bahay sa barangay San Isidro ang 4 na lalaki sakay ng motorsiklo. Nagluluto siya ng pagkain ng anak niya kasi ihahatid niya sa school sa itong madaling araw. Nung nakita niya may dalawang motor na pumarada doon sa tapat ng bahay nila, nakita niya yung suspect na ninanakaw yung kanyang motor. So hindi na siya nakakibo dahil maya-maya pinaandar niya pero sabi niya kilala niya. Yung isa sa 4? Yung isa doon sa 4. Pagsapit ng alas 6 ng umaga, nang hiram daw ng motorsiklo ang biktima na kanyang ginamit sa pag-iikot sa lugar para matunto ng kanyang motor. Dahil ang sabi niya, sigurado hindi makakalayo dahil walang gasolina yung kanyang motor. Nakita nga yung motor niya sa isang area na hindi ganong kalayuan doon sa may kanila. Nagsumbong ang biktima sa barangay na siya namang nagtawag ng mga pulis para arestuhin ang mga sospek. Na-recover sa mga sospek ang ninakaw na motorsiklo. Ang mga sospek sa korte na lang daw magpapaliwanag. No-comment po. Sa korte na lang po kami papaliwanag. Totoo po ba sir na nakailan na raw po kayong nakaw ng motorsiklo? No-comment po. Sa korte na lang po kami papaliwanag. Maharap ang tatlo sa reklamong paglabag sa new anti-carnapping law. Patuloy naman ang manhunt operation sa isa pang sospek. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Hulikam ang disgrasyang kinasangkutan ng isang rider sa Mangaldan, Pangasinan. Chris, ano ang detalye?
Connie, bumangga ang rider sa isang karatula sa barangay Malabago. Sa kuha ng CCTV, kitang nagdire-diretso ang biktima sa isang signage madaling araw kahapon. Sa lakas ng impact, tumila po ng rider at natanggal pa ang gulong ng kanyang motor. Ayon sa barangay, mabilis ang patakbo ng rider na papuntang Dagupan City. Rumesponde ang mga taga-barangay at dinala siya sa ospital. Ayon sa barangay, nasira ang cellphone ng biktima at wala siyang dalang ibang gamit, kaya hirap matukoy ang kanyang pagkakakilanlan. Isang uri naman ng king cobra ang natagpuan sa isang bahay sa barangay Magalalag West sa Enrile, Cagayan. Ayon sa City Environment and Natural Resources Office Solana na kabilang sa mga rumesponde, nakita ng mga residente ang ahas nang atakihin nito ang mga alagang aso. Natukoy na isang Luzon king cobra ang ahas. Endemic o nakikita lang ito sa ilang bahagi ng Luzon. Nakuha rin sa lugar ang nasa 50 itlog nito. Na-turnover na ang ahas at mga itlog nito sa isang wildlife center sa Tuguegarao. Panawagan ng mga otoridad sa publiko na agad ipagbigay alam sa kanilang tanggapan sakaling may makitang ganitong uri ng wildlife. Mac-Amazing Wednesday mga mare at pare, may bagong trio na mapapanood sa Kapuso youth-oriented show na Maka. Dagdag na maghahatid ng kilig at aral sa Season 3 ang basketball sensation characters na The B-Boys. From barkadagulan sa mga batang riles, makikipagkulitan naman sa Makabarkada sina Anton Vinzon at Rahil Birria. Kukumpleto sa trio ang ultimate campus cutie ng Sparkle na si Mad Ramos. Ano kaya ang magiging papel ng tatlo sa Maka Academy? Yan ang aabangan natin tuwing Sabado 4:45 p.m. sa GMA Network at Kapuso Stream. Nakataas po ngayon ang thunderstorm watch dito sa Metro Manila. Ayon sa Pag-asa, apektado rin ang Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite. Ibig sabihin, mataas ang tsansang magkaroon ng thunderstorm o biglang malakas na pag-ulan hanggang alas 10 mamayang gabi. The internet